Ang liwaliwanag niyan, di ba? Kinilala talaga ang right for bail nung arestado at accused. Pareho naman to ng Article 59. Kasi yung arrested person has a right to apply for interim release. Di pareho rin yun. In effect, dun sa ating mga korte, nag-ruling sila na halos eksakto ang epekto sa Article 59. Yan po, bahala na po ang ICC dyan. Hindi na ho namin makokontrol. Ako, ICC na naman. Andun po kasi ang Pangulo eh. Ang dating Pangulo ay nasa ICC po. Kaya kung meron ho nang gusto ng provisional liberty, doon ho sila mag-a-apply. Wala na ho kami magagawa doon. In fact, ito hong pinag-uusapan natin, subjudice na naman po ito. Yan naman ang problema dito. So yung binabanggit na liberty of abode ni Attorney Medina kanina sa ating konstitusyon, wala nang aplikasyon. Po, pero sa akin, ang tingin ko puro sa liberty of abode na yon, parang that's the rule of search warrants eh. Yun po yung aking nakikitang konteksto nun. Palagay ko hindi naman limitado doon, ano? Anyway, siguro para lang makapag-aral kami ng gusto sa susunod, baka naman makapagbigay kayo ng 2 o 3 pang mga Pilipino na inaresto ng ating pamahalaan na walang warrant of arrest, tapos dinala sa ibang bansa na wala namang court order na galing dito. Marami ho yan. Ito po yung mga foreigners, karamihan po. Hindi pa nga Pilipino. Then, tinatanong ko po yung Filipino citizen. Kasi syempre yung foreigners... Ito po, this is a case of first impression. Hindi pa po nangyayari ito. But I have to posit that it is a case of first impression. Hindi pa po nangyayari ito sa isaysayan natin. Kaya nalilito po kami kasi yung DOJ dati talagang pinagpipilitan na nag-comply sa Article 59. Ngayon, sinasabi na hindi na kailangan na dalhin sa local authorities at parang yung DOJ may sinasabi na halos judge na kayo. Paano naman nangyari nagkaroon ng judicial powers? Yun po yung binigay sa atin na options ng batas, 9851, Section 17 po. Palagay ko hindi tama yun kasi Attorney Medina, talaga bang DOJ was vested by the Constitution with judicial power? Kailan naman po nangyari yun? Sa bahagi ng ating saligang batas naging huwes ang ating DOJ? Wala kaming claim to judicial power. Dito po, executive action po ang aming ginawa. In accordance with Section 17. Pero hindi nga po Article alien 9851. Hindi nga pwedeng isurrender kasi hindi nga alien. Pilipino man siya. Hindi ho. Malinaw. Gusto basahin ko ulit for the record para malinaw alam na po sa natin ating yun. lahat. Oo. Baka naman si Attorney baka